Sinimulan na ng mga espesyalistang militar ng Ukraine ang malawakang pagpapabagsak ng mga Iranian drone sa Persian Gulf. Hindi lang dumating ang militar sa gitnang silangan, nagdala rin sila ng unang resulta sa pagprotekta sa mga monarkiya sa Golpo. Ang industriyang pangdepensa ng Ukraine ay pangunahing paksa ngayon sa pandigdigang media. Ipinakita ng digmaan laban sa Iran ang panganib ng Shahed drone at halaga ng depensa laban dito. May solusyon ang Ukraine sa problemang ito. Sa episode na ito, ibabahagi ko ang tungkol sa mga teknolohiya at drone interceptor na gamit ng sandatang lakas ng Ukraine sa gitnang silangan. Tatalakayin din natin ang artikulo mula sa The Times, kung saan unang nagkomento ang mga opisyal ng Ukraine tungkol sa air defense ng mga bansa sa Persian Gulf. At lahat ng eksperto mula sa Ukraine ay umaamin na sila ay nabigla dahil walang sinuman, lalo na ang Estados Unidos ng Amerika, ang kumuha ng anumang aral o konklusyon mula sa digmaan sa Ukraine. Kahit na ang mga militar ng Ukraine ay sa lahat ng taon ng digmaan ay nagbabahagi ng kanilang karanasan at mga natutunan sa kanilang mga kaalyado. Pero lumalabas na ang lahat ng impormasyong ito ay hindi man lang pinansin. Patuloy pa rin ang Estados Unidos at mga kaalyado sa pakikidigma gamit ang mga pamantayan mula 10 taon na ang nakalipas, tulad ng hindi pagbabago sa posisyon ng kanilang baterya ng air defense. O kaya naman ay 3 beses nilang pinabagsak ang sarili nilang mga eroplano. 3 eroplano lang sabay-sabay dahil walang nagkokontrol sa Patriot launching system habang ginagamit. Automatiko nitong pinabagsak ang eroplano pero hindi pa dito nagtatapos lahat. Nilinawin natin yan sa episode na ito. Ako si Alexi Pecci, sabay nating talakayin ito. Bago tayo magsimula, hinihiling ko ang suporta niyo sa channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng donation o bayad na sponsorship. O kaya naman ay mag-sponsor mismo dito sa YouTube platform. Sa ilalim ng video na ito, pindutin lang ang button na sponsor. O kaya ay iscan ang QR code na makikita sa inyong mga screen. Ito ang pinakamadaling paraan para sa one-time na donation. Salamat sa anumang suporta. Maaari nyo itong gawin pagkatapos ng episode. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Telegram channel ko at Peachy News. Nasa description ang link. Doon kami agad naglalatahala ng balita kapag may bagong impormasyon. Kaya maraming kanluraning media ang naguulat na ginagamit na ng sandatang lakas ng Ukraine ang mga drone na pangharang at electronic warfare systems. Aktibo na silang ginagamit na yon. Sa mga bansa sa Persian Gulf, matagumpay nilang pinabagsak ang Iranian drone. Kaya ngayon, ang mga Ukrainian drone na pangharang ang mainit na paksa sa riyon. Napansin ko naman ang artikulo ng magazine na The Times, kung saan ang mga opisyal ng Ukraine nakakarating lang doon para magtrabaho ay unang beses na bigay ng komento tungkol sa pag-oorganisa ng air defense sa mga bansa ng Persian Gulf. Ibig sabihin, sila mismong mga sundalo mula Ukraine ang nagpunta sa gitnang silangan. Nabigla raw sila sa paraan ng digmaan ng Estados Unidos at mga kaalyado nito. Sa kabila ng digmaan kontra Russia, patuloy na ibinabahagi ng Ukraine ang karanasan nila sa mga kaalyado. Ayon sa pahayagan na bigla ang mga Ukraino nang ma-shoot down ng friendly fire ang 3 F-15 sa impapawid ng Kuwait noong Marso 1. Ayon sa mga opisyal ng Ukraine, walang sinuman ang ligtas sa malalaking pagkakamali sa pagpapatakbo ng air defense. Ang Ukraine ay hindi rin ligtas. Nawala ang F-16 nila dahil sa hindi inaasahang operasyon ng Patriot noong Agosto 2024. Sa Russia, madalas mangyari ang friendly fire sa sarili nilang mga eroplano. Hindi na kailangan lumayo. Noong Marso, 20 pinabagsak ng Russian Air Defense ang isang light aircraft na inakala nilang Ukrainian drone. Pero, ang pagsira ng 3 eroplano ng kakampi ng sabay-sabay, tulad ng nangyari sa Kuwait, ay malinaw na nagpapakita ng kapabayaan. Ayon sa mga sundalong Ukrainian, ang problema ay nasa paraan ng pagtatrabaho. Sa panahon ng pag-atake ng kalaban, ang mga operator mula sa mga bansa sa Persian Gulf ay iniiwan ang mga baterya ng air defense at pumupunta sa mga silungan. Iniiwan ang mga bateryang Patriot na gumagana sa automatikong mode. Ibig sabihin, noong pinabagsak ang unang eroplanong F-15, wala talagang nakaintindi nito. At ang sistema sa automatikong mode ay patuloy na nagpapaputok sa sarili nilang mga eroplano. Sabi ng mga sundalo, kahit 10 eroplano pa ang lumipad doon, malamang pinabagsak ng mga Patriot battery ang lahat. 3 lang ang pinabagsak nila dahil 3 lang ang lumilipad at lahat ay naka-automatikong mode. Walang nagbantay sa sistema dahil nagtago ang mga operator sa silungan. Sabi ng mga mandirigmang Ukranyano, kahit may kalabang umatake, nananatili silang kasama ng Patriot na baterya.
Delikado ito, pero sa Ukraine, madalas ginagamit ang Patriot laban sa ballistic na raketa. Doon kadalasang nagaganap ang pagpabagsak ng raketa ilang bahagi ng segundo bago tumama sa target. Ito ang sinulat ng The Times, CP. Simula na magkaroon ng unang Patriot ang mga Ukrainyano noong Tagsibol 2023, ipinapasa ng kanilang crew sa mga Amerikano ang datos ng paggamit nito. Mukhang hindi pinansin ng Estados Unidos at ng mga bansa sa Persian Gulf ang mga datos na ito, na malaki ang naitulong sa pagtaas ng porsyento ng pagharang sa mga misil. Hindi ko maintindihan ang ginagawa nila o saan sila nakatingin nitong 4 na taon habang kami ay lumalaban ayon sa opisyal na Ukrainyano. Maraming usapan tungkol sa paggamit ng mahal at kakaunting misil para sa Patriot. Maaring kumpirmahin ng mga Ukrainyano ang ilan sa mga ganitong pangyayari. Isang beses, isang hindi pinangalan ng bansa sa Persian Gulf ang nagpakawalan ng 8 Patriot na misil laban sa isang Iranian na drone na Shahed. Isa itong sakuna dahil ang kumpanya na Lockheed Martin ay gumagawa lamang na hanggang 850 interceptor na misil para sa Patriot kada taon. Nagkaroon din ng mga pagkakataon na ang isang Shahed na drone ay pinaputukan ng isang SM-6 na missile mula sa barko na nagkakahalaga ng $6 na milyong. Ayon sa publikasyon, nagulat ang mga Ukraino na hindi inililipat ng mga Amerikano ang kanilang radar. Noong Marso 8, inatake ng mga Shahed drone ang mobile radar ng Missile Defense System ng TAD na nagkakahalaga ng $300 milyong. Ayon sa ulat, kitang-kita na sa satellite images ang radar bago ang pag-atake at hindi ito itinago. Pero hindi pa dyan tatapos dahil babanggitin pa nila ang CP mula sa isang opisyal ng Ukraine ron, si Piinko. 2 buwan nang nasa isang lugar ang mga radar, tapos dumating ang mga Shahed. 3 Shahed na nagkakahalaga ng tig 70,000 bawat isa at ayon, wala na ang radar. Paalala lang, sa kabila ng lahat, sinabi ni Trump na hindi niya kailangan ang tulong ng Ukraine. Sabi niya, hindi na kailangan ang mga drone ninyong pangharang, kaya na naming ayusin mag-isa. Kung gagamit ka ng 8 PAC-3 missile mula Patriot para pabagsakin ng isang Shahed, ayos ang ginagawa ninyo. Kahit ganun, naging sentro sa pandaigdigang media ang industriya ng depensa ng Ukraina. Ipinakita ng digmaan laban sa Iran ang panganib ng Shahed drone at kahalagahan ng depensa rito. May solusyon ang Ukraina sa problemang ito. Mga drone na interceptor na nakakahalaga ng $1,000 bawat isa. Ayon sa BBC, itong kagamitang militar mula sa Ukraina ang pinakakinakailangan ngayon sa buong mundo dahil sa digmaan sa Persian Gulf. Ipinahayag ng mga autoridad ng Ukraina na nakatanggap ng Ukraina ng mga kahilingan para sa supply ng mga drone na pang-interceptor mula sa 11 bansa at nagpadala na ng ilang grupo ng kanilang mga military operator na may mga interceptor na may kabuuang bilang na humigit kumulang 230 sundalo. At narito ang CP mula sa BBC. Ayon sa kinapanayam ng BBC na tagagawa, nakatanggap sila ng 12 ng alok mula sa Persian Gulf, Gitnam Silangan at mga tagapamagitan. Interesado silang i-export ang 10,000 Ukrainian interceptor sa Gitnang Silangan? Handa pa nga silang bumili nito ng mas mahal kaysa presyo sa Ukraine. Ilang tagagawa ang tumanggi sa dagdag na negosasyon, binanggit ang liham ng SBU mula sa kumpanya noong simula ng Marso na nagbabawal sa pag-export ng armas sa Gitnang Silangan at tungkol din sa posibleng kasong kriminal kung lalabagin ang kautusang ito. Mahalaga ring tandaan na noong katapusan ng nakaraang taon, ilang malalaking tagagawa sa Ukraina ang sabay-sabay naglunsad ng seryeng produksyon ng tinatawag na anti-Shahed. Ang pinaka-epektibong uri ng ganitong drone ay ang multi-rotor na parang rocket. Ang punto dito, mas madali talagang ilunsad ang ganitong drone kumpara sa drone na parang eroplano. Paano gumagana ang drone na pangharang ng Ukraine? Ang mga drone na ito ay lumilipad at lumalapag ng patayo gamit ang kanilang buntot. Napapalipad sila sa loob ng 1 minuto nang hindi kailangan ng catapult o espesyal na lugar. Dahil dito, ang operator na makakita ng kalabang drone gaya ng Shahed ay mabilis na makakapaghanda at makakapagpalipad ng drone na pangharang. Sa himpapawid, ang drone na ito ay maaring lumipad ng ilang 10 minuto sa cruising speed na 100 at 80 km kada oras hinahanap ang Shahed at pumipili ng tamang trajectory para sa pag-atake.
Kapag natukoy na ang Shahed, ang drone na pangharang ay bumibilis hanggang 300 km kada oras, hinahabol ang drone at sumasabog malapit sa pakpak o sa unahang bahagi nito. Kasabay nito, ang mismong pangharang na drone ay may dalang kaunting pampasabog, mga nasa pagitan ng 500 hanggang 800 gramo. Ang operator ay kumokontrol ng drone sa FPV mode gamit ang espesyal na VR na salamin. Kasabay nito, karamihan sa mga Ukrainian na tagagawa ay abala na sa pag-integrate sa kanilang mga interceptor na magpapaintulot sa mga drone na otomatikong makilala ang target sa himpapawid, sundan ito at umatake ng hindi na kailangan ang operator. Ano-ano ang mga kilala at sikat na modelo ng drone na pangharang sa Ukraine na yon? Ang pinaka-epektibo ay tinuturing na anti-aircraft drone na Sting mula sa Wild Hornets na sa basic na bersyon ay nagkakahalaga ng mahigit ng kaunti sa $1,000 at may warhead na 500 gramo ng pampasabog, lumilipad sa bilis na 300. Ang paggamit ng drone na pangharang ay isinasagawa sa loob ng 25 kilometro na radius at maaari itong manatili sa ere ng hanggang 20 minuto. Isa pang drone na pangharang na kabilang sa mga nangunguna sa rating ng pagiging epektibo ay ang P1 Sun mula sa kumpanyang Skyfall. Ang kumpanyang ito ay dating kilala lalo na sa kanilang maliliit na quadcopter na Shrike at mga night bomber na Vampire. Sa front, ang mga bomber na ito ay tinawag na Baba Yaga. Nakaka-interes, ang kumpanyang ito ay nakikipag-usap na tungkol sa pagtatayo ng sarili nilang pabrika sa Denmark sa tulong ng gobyerno ng bansang iyon. At siyempre, si General Chereshnya. Matagal nang pinapaunlad ng tagagawa na ito ang linya ng mga quadcopter interceptor na noon ay mas kilala sa paggamit laban sa mga reconnaissance drone ng kalaban at hindi pa sa mga Shahed. Gayunpaman, noong Nobyembre na nakaraang taon, iniulat ng kumpanya na sinimulan na nila ang mass production ng interceptor na si General Chereshnya na ginawa ayon sa ganitong rocket-like na disenyo. Noong Disyembre, kinodify ito ng Ministry ng Depensa ng Ukraine at sinimulang bilhin para sa depensa. Ayon sa impormasyon ng gumawa, ang copter ay umaabot ng bilis na hanggang 310 km kada oras, umaakyat sa taas na hanggang 6 km at maaring manatili sa ere ng hanggang 25 minuto. Ang halaga nito ay 1,500 hanggang $2,000. Dapat ding banggitin ang interceptor na Octopus. Ito ay dinevelop at ginagawa ayon sa natatanging disenyo. Ang interceptor na ito ay ginawa ng mga espesyalista ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Ukraina kasama ang mga eksperto mula sa United Kingdom. 14 na kumpanyang Ukrainyano na ang nakakuha ng lisensya para gumawa ng Octopus, ibig sabihin, pugita. May ilan sa kanila na nagsimulang mag-mass produce ng drone na ito. Bukod pa rito, ginagawa rin ito ng hiwalay sa United Kingdom at pagkatapos ay dinadala sa Ukraina. Noong Nobyembre 2025, lumagda ang mga delegasyon ng Ministry of Defense ng Ukraine at Britanya ng kasunduang lisensya para sa interceptor drone na ito na nagbukas ng daan sa paggawa nito sa Britanya. Sinabi rin na maaring umabot sa ilang libong drone na tagasabat kada buwan. Sa kabuuan, umuunlad ang teknolohiya. Sigurado akong marami pa ring impormasyon ang tinatago sa publiko. Kapag sinabi ni Donald Trump na hindi niya kailangan ng tulong, nagmamalinis siya dahil sa totoo lang, nagtatrabaho na sa gitnang silangan ng mga Ukrainian military specialist at drone expert. Dito ko natatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Paalala rin, magiging lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta ninyo sa trabaho ng YouTube channel na ito. Kung paano ito gagawin, lahat ng link at detalye ay nasa description ng video na ito. Iyon lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.